Shoutout sa kauna-unahang nag-avail ng membership ng channel, salamat sa iyo bossing. Sa pagpapatuloy ng kwento, masiglang sumunod ang babae, puno ng paghanga. Samantala, nabawi ni Lin Haoran ang kanyang tinig. Itinaas niya ang buhok at nagsenyes sa dalawang kasamang disipulo. Agad nilang naunawaan, nagpalitan ng tingin, at inilabas ang mga lihim na armas, 3 lilang karayom na may lason. May teknika itong natutunan mula sa kanilang guro upang kontrolin ang mga ito, at kapag tumama, agad itong nagiging walang amoy at walang lasa, halos imposibleng kontrahin. Itinapon nila ang mga karayom patungo sa likuran ni Xiao Xuan. Ngunit bigla itong nakaramdam ng panganib, bahagyang ikiniling lamang ang ulo, at tumagos sa mga karayom sa dingding ng kubo. Doon ito natunaw, naging malagkit na likido at umuusok. Tumalim ang titig ni Xiao Xuan, at sa kanyang isipan ay inisip na mabuti na lamang at napahusay ng kanyang gininto angkor ang kanyang mga pandama, kaya't dama niya maging ang pinakabanayad na balak na pumatay. Muling nagpalipad ng mga karayom ang dalawang disipulo, ngunit nanatiling kalmado si Xiao Xuan, nakapamaywang at nakasapo ang mga kamay sa likod. Sa malamig na tinig, tinawag niya si Shinoo at inutusan na gamitin ang Asher Wave Sword Art upang labanan ang nasa kanilang likuran. Bagamat nagulat, mabilis na umayon ang babae. Hinugot niya ang kanyang espada, kumalabit ng bughaw na liwanag, at winasiwas ito sa malawak na arko. Tumama ang mga lasong karayom sa alon ng enerhiya at nahulog sa lupa, wala ng silbi. Sa sandaling yun, nagpakita ng abiso ang sistema, nakamit ni Shinoo ang unang antas ng Sword Intent, at bilang gantimpala ay nakatanggap pa ng isang mid-grade Earth Realm Spirit Dragon Armor. Masayang tumitig si Xiao Xuan sa kanyang alagad, natutuwa sa ipinakitang talento. Hindi na siya nagtaka, sapagkat tiyak niyang taglay ni Shinoo ang innate sword physique. Sa ilang araw pa lamang ng pagtuturo, nagawang maunawaan ng dalaga ang Sword Intent. Samantala, namutla sa takot ang dalawang disipulo ni Mang Wu. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nasaksihan, at nabalutan ng malamig na pawis. Nagmumurang sigaw ang dalawa, hindi matanggap na imposible ang ganitong bagay kahit para sa mga makapangyarihang kultibador. Habang sila'y naliligalig, gumapang si Lin Haoran upang makalayo. Ngunit nahalata agad ni Shinoo, nakataas ang espada, at naglalagablab ang kanyang mga mata sa galit. Sa sandaling yun, nagliyab ang tinig na malamig gaya ng yelo. Si Lin Haoran, na tinaguri ang taksil at itinakwil ang kanyang guro at angkan, ay halos matigilan sa kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at ang buong katawan ay nanigas sa sindak nang marinig ang boses ni Shinoo. Buong galit na isinatinig ng dalaga ang hatol na walang kapatawaran, at sa iisang hakbang ay marahang umangat ang kanyang katawan, waring lumulutang, habang bumababa ang talam ng kanyang espada. Sa kisap mata, isang matinding alon ng enerhiya ng espada ang pumutok at dumurog sa katawan ni Lin Haoran. Dagwang bumagsak ang taksil, nakahandusay sa lupa, ang mukha ay baluktot sa matinding sakit. Mula sa kanyang bibig ay tuloy-tuloy na bumubulwak ang dugo, at sa pagitan ng mga hikbi ay nauusal pa rin niya ang salitang hindi niya matanggap. Doon mismo, nilamon siya ng labis na pagsisisi, na sana'y hindi na siya nagpadala sa kasakiman at hindi nagbalik loob sa pagtataksil. Matapos ang pagbagsak ng isa, si Shinoo, na tangan pa rin ang dagwang espada, ay naglakad papalapit sa 3 natira. Worry mabagal ngunit mabigat ang bawat yapak, kasabay ng paglaganap ng kanyang presensya na nakakapanginig. Si Mang Wu, ang kayumangging buhok na nakatayo sa harap, ay napuno ng sindak at hindi na nakapagtago. Mabilis siyang napasigaw, umaasang makakapigil. Nanginginig ang kanyang katawan, hawak ng 2 disipulong pilit siyang inaalaw, subalit halatang halos mawalan siya ng lakas. Sa kabila nito, pinilit niyang magmukhang matatag, at isinatinig ang pagbabanta na hindi palalampasin ng pinuno ng sekta ang pagkamatay ng isang kapatid na disipulo. Ang isa pang disipulo, na may buhok na lantian, ay hindi mapigil ang sariling hinanakit. Buong galit niyang isinatinig na wala silang dapat ikatakot sapagkat may kasama silang nakatatandang nakarating na sa gintong ubod, at paano sila madadaig ng isang kultibador lamang na nasa unang antas. Subalit agad siyang pinutol ng kanyang guro. Sa galit at pangamba, pinagsabihan siya ni Mang Wu na bulag at mangmang, sapagkat hindi ba niya nakikita ang nakatindig sa likuran ng dalaga. Doon ay natanto ng lahat ang presensya ni Xiao Xuan. Nakatayo siyang tahimik, nakapulupot ang mga braso sa likod,
at ang kanyang pulang mga mata ay nagliliyab sa bangis. Sapat na yon upang mapahinto ang kanilang mga hininga. Si Shinoo ay umabante at nagpaabot ng kanyang pagnanais na siya na lamang ang damumi ng kamay at tapusin ang lahat. Ngunit marahang itinapat ni Xiao Xuan ang kanyang palad sa balikat ng disipula at mahigpit na nagsalita. Ang kanyang mukha ay lumubog sa karimlan, ang mga kilay ay nagtagpo, ang mga mata ay nagningges sa lamig, at ang labi ay kumerba sa isang nakakatindig balahibong ngiti. Sa bigat ng kanyang tinig, malinaw ang kanyang pasya, hindi karapat-dapat ang kamatayan para sa ilan, at higit pang parusa ang dapat ipataw. Ang dalawang disipulo ni Mang Wu ay nawalan ng katinoan sa takot. Ang kanilang mga mukha ay pumusyaw, ang tinig ay halos hindi na makalabas sa kanilang mga lalamunan. Sa harap ng kanilang luhaang paningin, si Xiao Xuan ay hindi na tao kundi isang demonyong lumalapit, ang kamay ay umaabot upang lipulin sila. Ang kanilang mga dibdib ay pinuno ng labis na panghihinayang at takot, subalit huli na ang lahat. Lumipat ang tagpo sa unang tuktok ng bundok. Doon, sa pagitan ng malalawak na burol at matatarik na bangin, nakatindig ang isang lungsod na magarang itinayo at kumikinang sa Karangyon. Sa loob ng pangunahing bulwagan, makikita ang mga crane na marahang naglalakad sa gilid ng lawa na puno ng lotus. Ang buong tanawin ay isang larawan ng kapayapaan at sining. Sa pagitan ng dalawang lawa, isang pulang alpombra ang diretso patungo sa mataas na luklukan ng pinuno ng Hongmang sekta, kung saan nakaukit sa likurang dingding ang mga sagisag ng trigramo. Sa gitna ng bulwagan, lumitaw sina Xiao Xuan at Mang Wu, ang unay nakatayo ng matatag, ang huli na may nakaluhod na tila durog ang loob. Muling nagbigay galang si Xiao Xuan, ibinaba ang kamao bilang tanda ng paggalang at iniulat ang buong pangyayari. Ipinaliwanag niyang si Mang Wu ay nakipagsabwatan sa isang taksil mula sa kanilang tuktok at nagsimula ng laban sa kanilang tarangkahan. Dahil dito, napilitan silang paslangin si Lin Haoran at dalawa pang disipulo upang ipagtanggol ang sarili. Naniniwala siya na ang pinuno ng sekta, na kilala sa pagiging makatarungan, ay hindi siya parurusahan. Habang buong kumpiyansang nag-ulat si Xiao Xuan, si Mang Wu na may hindi naglakas loob magsalita, nakayuko at nakaluhod, halos bumaon sa sahig. Ang sekta leader, nakaupo sa mataas na luklukan, ay matamang nakikinig, ang kanyang mga matang matalim na unti-unting dumaan sa dalawang nakatindig at nakaluhod na anyo sa ibaba. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya ng banayad ngunit mariin, tinawag si Xiao Xuan at nagbigay paalala na kahit hindi sapat ang kamatayan ng taksil bilang kabayaran, may mga patakaran pa ring nilabag. Nagbigay galang si Xiao Xuan, taos pusong nagpaabot na handa siyang tumanggap ng aral. Ngunit hindi nakatiis si Mang Wu. Buong galit niyang itinaas ang ulo at tinutulan si Xiao Xuan, ipinagsigawan na siya'y sinisiraan, binaluktot ang katotohanan, at humiling na mapatalsik ang nakatatandang elder dahil sa paglabag sa mga tuntunin. Subalit matalim ang naging tugon ni Xiao Xuan, mariing ipinaalala kay Mang Wu na siya mismo ang may pananagutan sa kanyang disipulo, at walang dahilan para dalhin ang taksil sa kanilang tuktok. Maging ang mga ebidensya ng sabuatan ay kanyang inilantad ng walang pasubali. Sa harap ng mga pruweba, si Mang Wu ay halos mabuwal, nanginginig ang daliri habang pilit na nagtatanggol ngunit walang matibay na masabi. Noon ay umalingaw-ngaw ang tinig ng sekta leader, mabigat at mariin. Pinutol niya ang lahat ng pagtatalo at nagpasya. Bagaman may pagkukulang si Xiao Xuan, mas malinaw ang kapalpakan ni Mang Wu. Ipinataw ang kaparusahan, bawas sahod sa loob ng 3 buwan at pagkakakulong sa yungib sa gilid ng bangin upang magnilay. Sa isang iglap, natapos ang usapin, walang puwang para sa karagdagang pagtutol. Naiwan si Mang Wu na durog ang kalooban, habang si Xiao Xuan naman ay matatag na nakatindig, dala ang bigat ng kanyang pangalan at ang hindi matitinag na awtoridad sa loob ng sekta. Matapos ang hatol ng pinuno ng sekta, bahagyang ngumiti si Xiao Xuan na puno ng kasiyahan. Ibinaba niya ang ulo, nagbigay galang, at muling nagkupit ng kamao bilang tanda ng pagrespeto sa karunungan ng kanilang pinuno. Sa parehong sandali, lumapit ang dalawang disipulo mula sa tagapagpatupad ng batas ng Hongmang sekta upang sunduin si Mang Wu. Mahigpit at walang pasubaling itinuro nila ang pintuan, isang tahimik ngunit malinaw na utos upang siya'y lisanin. Sa puntong yun, natiyak na ni Mang Wu na wala na siyang magagawa upang baguhin ang pasya. Pinili na lamang niyang tanggapin ang kanyang kapalaran, bagaman sa loob ng kanyang puso ay nag-aalab ang galit at hinanakit.
Habang siya ay unti-unting inaakay palabas ng bulwagan, lihim niyang ibinaling ang tingin kay Xiao Xuan, pinipigilan ang pagkulo ng damdamin. Sa ilalim ng kanyang hininga, buo na ang sumpa na kung hindi niya maipaghihiganti ang pagkakahiya at pagkalugmok na kanyang naranasan, hindi na siya maituturing na tao. Samantala, sa ikapitong tuktok ng bundok, tahimik na nakaupo si Shinoo sa loob ng silid pangkultibasyon. Nakasalampak siya ng nakatiklop ang mga binti, nakapikit ang mga mata at buong konsentrasyong pinapanday ang kanyang kalooban. Sa kanyang mga palad ay umiikot ang gintong bilog ng chi, at mula sa kanyang katawan ay patuloy na pumapaimbulog ang naglalagablab na pulang espiritual na lakas. Ang silid ay tila nagiging isang pugon ng apoy na gumigiit palabas ng hangin. Bumukas ang pinto at lumakad papasok si Xiao Xuan, dala ang bigat ng kanyang presensya. Sa kanyang paglapit, nagising sa guni-guni si Shinoo, biglang iminulat ang mga mata at tumindig mula sa pagkakaupo. Mabilis siyang lumapit, mahigpit na hinawakan ang braso ng kanyang guro, at buong kalinga at pagkabahala ang ipinakita. Ang mukha niya ay worry-bang ibong dumadapo sa pugad, sabik at nag-aalala kung ano ang nangyari sa kanyang guro sa pakikipagharap sa pinuno ng sekta. Ngunit sa halip na alalahanin ang sarili, si Xiao Xuan ay ngumiti ng may kabaitan at ipinakita ang kanyang pag-unawa. Ang kanyang tinig ay naghatid ng katiwasayan, pinaparamdam sa dalaga na walang bagay ang makasisira sa kanila hanggat siya ang nakatindig sa kanilang harapan. Unti-unting namula ang mukha ni Shinoo, at sa kabila ng kahihiyan, ramdam niya ang init ng pagtanggap at pagtatanggol ng kanyang guro. Sa mga salitang yon, lalong pinagtibay ni Xiao Xuan ang kanyang paninindigan. Ipinaalala niya na sa hinaharap, hindi lamang maliit na taksil ang dapat labanan. Kahit pa mga Diyos at banal sa kalangitan, kahit emperador o makapangyarihang ministro, sinumang manggahas na sumalungat sa kanya ay kanyang susuungin at tutugisin. Wala siyang ituturing na higit kaysa sa kanyang dangal at sa kapakanan ng kanyang disipulo. Sa harap ng matitinding pananalitang iyon, napuno ng paghanga at di mapigil ang damdamin si Shinoo. Hindi na niya napigil ang kanyang luha, tuluyang bumalong sa kanyang pisngi habang sinisikil ang sariling tinig. Ngunit lalo lamang siyang kinahabagan ni Xiao Xuan. Mabilis siyang lumapit, inabot ang balikat ng dalaga, at pinilit siyang itindig. Doon, sa bigat ng kanyang emosyon, inamin ni Shinoo ang lihim na matagal niyang ikinubli. Ipinahayag niya ang kanyang tunay na pangalan, Lin Ziyi, ang nag-iisang anak ng pinuno ng tanyag na angkan ng Lin mula sa Timog Kanluran.